Sa Metro Manila, may ilang stranded sa kalsada habang ang ilan kanya-kanyang diskarte sa pagtawid sa baha. Libo-libo mga residente na rin ang inilikas pero meron pa ring nagmatigas na manatili sa bubungan ng kanilang mga tirahan. Live mula sa Quezon City, may report si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Jessica, bumaba na ang baha sa barangay Tatalon at sa barangay Santo Domingo dito sa Quezon City. Pero dito po sa loob ng Santo Domingo Church kung saan naroon ako ngayon ay dito na magpapalipas ng gabi ang mahigit 1,000 residente ng mga barangay na yan. Dahil ayon sa kanila ay syempre madumi ang bahay nila ngayon at hindi nila pwedeng tulugan. At bukod dyan ay nababahala sila, Jessica, na baka umulan uli ngayong gabi. At kanina naman, Jessica, inasaksihan natin kung paano maging maparaan ang mga Pilipino para po malampasan nila ang ulan at baha na naranasan natin ngayong araw. Mga motoristang stranded sa mga kalsadang lubog sa tubig, mga taong tumatawid sa baha gamit ang styrofoam at langganang nagmistulang mga bangka, mga pamilyang naglilikasan at mga nagpapaiwan sa kanilang pupungan at ilog at mga dam na nag-aapawan. Nagmistulang ilog ang ilang bahagi ng Metro Manila sa gitna ng walang patid na pag-ulang dulot ng habagat at bagyong Maring. Dito sa barangay Bagong Silangan, Quezon City, inilikas na ang daang-daang residente sa covered court na nagsisilbing evacuation center. Kasunod ito ng pag-apaw ng tubig sa San Mateo River. Nag-ikot din sa barangay Santo Domingo ang ilang rescue teams para ilikas sa mga residenteng lubog sa lagpas-taong baha. Ayan o, yung first floor ng bahay nila halos wala na. Bubong na lang yung kita. Ito yung mga signage ng mga tindahan nila o. Ibig sabihin, mataas na talaga yung tubig dito. May mga sumama sa paglikas. Meron pa kayong second floor, third floor, pero ba't nag-decide po kayo na lumikas na? Natakot po kami nung ondoy tsaka habagat. Nagka-nervous na po kami. Ayaw na po namin mangyari yun. Pero marami pa rin ang nagpaiwan. Tay, bakit may iwan ka pa rin dyan? Mababa pa yung tubig, kami magamit pa. May higit 1,000 sa mga nag-evacuate tumuloy sa Santo Domingo Church. Ang problema, wala silang naisalbang gamit. Kulang din daw ang supply ng pagkain. Kinakailangan po namin ng pagkain. Kung maaari din po yung mga damit na pwede pang gamitin sapagkat pagdating po kasi nila dito basang-basa na sila eh. May mga bata, may mga sanggol na basang-basa na kailangan ng pampalit. Kailangan din siguro ng blanket, kumot, banig o kaya ay karton. Ganon din po bottled water at saka medicine. Nagmistulang basang sisiw naman ang ilang residente sa Rojas District. Magdamag kasi silang nagpalipa sa bubungan ng kanilang tirahan. Nirespondehan man sila ng rescue team, tumanggi pa rin silang sumama at nagpasyang manatili na lang doon. Panay rubber boats na lang ang nakakatawid sa hanggang dibdib na tubig. Lumubog na sa baha ang mga sasakyan, kaya ang ilang stranded, nilangoy na ang baha. Ang ilan, magkakahawak kamay na lumusong sa tubig. Meron ding sumakay na ng styrofoam. Ang iba naman, pinagsama-samang water container ang ginamit para suungin ang baha. Gabay ang lubid sa pagtawid. Jessica, ngayong gabi dito sa Santo Domingo Church ay dumating si Vice President Jejo Marbinay. Siya ay namahagi ng relief goods at umalis na rin siya ngayong mga oras na ito. At bago po yan ay namahagi rin ng relief goods ang Kapuso Foundation. Kabilang po sa ipinamahagi ngayong gabi ay mainit na arroz caldo, pansit, pandesal at donut. At nakakabilib din, Jessica, maibahagi ko lang sa'yo yung generosity ng mga Pilipino dahil marami pong dumarating dito, mga walk-in volunteers at sila po ay meron ding dalang mga donasyon kahit maliliit na bagay lamang maibahagi lamang sa mga nangangailangan, Jessica. Sabi ko nga dun sa report kanina ni Tina, Sandra, no? Sa mga ganitong panahon nakikita natin yung the best and also, unfortunately, the worst in us. Yung mga ayaw lumikas, yung mga nagtitigas ulo, pinapabayaan yung mga bata na mag-swimming sa napakaruming tubig. Pero on the other hand naman, dito rin natin nakikita yung spirit of volunteerism, yung kabutihang loob tuwing may ganitong mga sakuna.
Oo, Jessica, kanina nga namamangha rin si Father Jeff, yung na-interview ko kanina kasi kanina umaga daw ay nanawagan siya sa programa ni Mike Enriquez at pagkatapos nun ay nagdatingan na yung mga tulong. Kung minsan, Jessica, talagang magkaibigan lang, may dalang mga crackers na gustong ibahagi, mga biskwit, ay pumupunta na lamang dito para mag-volunteer at nakita rin natin mga estudyante mula sa mga eskwelahan dahil kanila daw klase ay suspended kaya naisipan na lamang nilang tumulong, Jessica. Okay, kung sa bagay, no, Sandra, marami na tayong practice sa ganitong mga sitwasyon and I'm sure malalagpasan natin ito. Pero minsan napapaisip din ako di ba kaya masyado tayong matiisin? Kasi parang sanay na lang tayong tiisin itong ganitong mga baha. Ano bang nakukuha mong pulso dyan sa ating mga kababayan na nag-evacuate dyan sa Santo Domingo? Nako, Jessica, yung mga evacuees dito sa Santo Domingo, sila rin talaga yung suki ng Santo Domingo Church tuwing merong pagbaha sa kanilang lugar kasi talaga daw bahain yung Barangay Santo Domingo tsaka yung Barangay Tatalon at sabi nila talaga ito ang takbuhan nila. Katunayan, nung habagat nung nakaraang taon ay sila rin ang sumilong dito sa simbahang ito. Kaya nga si Father, naibahagi niya sa ating kanina na last year daw medyo wala silang sistema dahil nagulat sila sa volume ng taong nagpunta rito. Kaya kanina medyo mas mahigpit sila, mas maayos, organisado yung kanilang sistema, lalo na sa pamamahagi ng pagkain dahil, Jessica, ang inaalala nila ay maaari din kasing magtagal ng ilang araw yung mga tao dito, lalo na doon sa babalarin kasi ng Pag-asa na baka hanggang Thursday ay posibleng umuulan, Jessica. Oo, yun nga. Dapat maghanda pa rin at maging alerto kung pwede. Huwag munang bumalik yung mga kababayan natin dyan. No? Baka pag nakita nilang kumonti yung ulan, bumaba yung baha, baka umuwi na sila. Ang sabi ng Pag-asa, kamo, Sandra, pati ni Mang Tani, hanggang Huwebes pa itong masamang panahon. Ingat kayo dyan. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.